Hindi naman talaga sinabi ng maayos ni Mommy at Daddy na papayag na sila sa amin ni Wade. Hindi nila nilinaw sa akin. Ang alam ko lang ay gusto ng planuhin ni Daddy yung wedding. Nakaraan ng ilang araw, nagbalik din sa dati ang buhay pamilya ko. Trabaho silang lahat. Ako naman medyo naglaylo muna sa Fashion Week. May nag-offer ulit ng magazine sa akin na i-feature ko yung works ko. Though I doubt it kung dahil ba yun nagustuhan nila o dahil mainit akong topic ngayon. Hindi ako hinahayaan ni Wade na lumabas sa bahay. Siya na mismo nagpupunta sa bahay araw-araw para bisitahin ako. Ayaw niyang may mangyaring tulad nung sa mall. Nanonood ako ng TV habang hinihintay ang pagdating niya. Isang linggo na ang nakakalipas pero hindi pa rin iaalis ang mga balita ang tungkol kay Wade at Sean. Unti-unti na rin pumapasok sa kokote ng media ang kasinungalingang bumabalot sa relasyon nilang dalawa. May isang special report pa na naghahayag ng mga clues tungkol sa katotohanan. Pinapakita yung mga clips ng pagdinay ni Wade noong kasagsagan pa lang ng pagsikat niya at ni Sean. Maiksi na doong may pinag-uusapan si Zack at si Wade. Sabay silang tumawa. Kaya nang lumapit ang reporter kay Wade at nagtanong tungkol sa relasyon ni Wade at Sean, wala. Umiling si Wade at umiilag sa kamera pero tumatawa pa rin. May komento din doon ng reporter na ganyan talaga sa showbiz. Madalas yung mga totoong relasyon ay tinatago. Doon nagsimula ang lahat. Tuwing ini-interview si Sean, hindi naman siya nagsisinungaling. Pero panigurado namang blooming at palaging nakangiti at nakabalandra ang dimple niya pagkaharap ang kamera. May relasyon ba kayo ng vocalist going south na si Wade Rivas? Hindi siya agad sumagot. Nakangisi lang siya at nagniningning ang mga mata niya. Taas baba ang microphone niya para bang nag-aalinlangang sumagot. No comment. Tumawa siya. Sa tagal niyang sumagot, yun lang din pala yung mapapala ng mga tao. Hindi siya nagsinungaling, pero di niya naman sinasabi ang totoo. Nung unang nakita ko si Zoe, napapasok sa kondo ni Wade kasama ang isang matangkad na lalaki, si Mr. Manzano at ang isang PA. Pinakitang si Zoe lang naman talaga ang nasa picture. Pagkatapos noon ay nagpakita si Sean sa publiko na may malaking black aviators. Hindi siya ngumingiti at palaging mukhang pula ang ilong niya. Nang inintriga at tinanong kung anong nangyari, we're okay. Pero naiiyak siyang sumasagot. Aburido si Wade kasi hindi siya mahilig magpa-interview. Nang na-interview siya sa The Bus ng isang bisis at tinanong kung anong meron sa kanila ni Sean, ay diretsahan ng sagot niya. Hindi kami, magkaibigan kami, pero hindi kami. Yun ang sagot niya. Pero makikita sa host ang pag-aalinlangan at pagkukunwaring naniniwala sa sagot niya. Nabuhay ang topic na ito dahil kahapon nagpa-interview si Sean. Ano ba talaga ang totoo? Tanong ng host. May itim na background si Sean. Itim din ang suot niya. Maging ang host ay nakaitim. Parang namatayan lang. Hindi nagsalita si Sean. May relasyon ba kayo ni Wade Rivas? Ilang sandali pa bago siya sumagot. Ang alam ko lang Tito Boy, mahal ko siya. Natigil pa siya para umiyak. Napahangiwi ako. Sino si Rina Carmela Elizalde? Tanong sa kanya. Siya po yung ipinakilalang kaibigan ni Wade. Hindi ko naman alam na may nakaraan po sila. I was blind all along, Tito Boy. Hindi ko po ini-expect. Ginamit ka ba na Rina Elizalde?
Pumikit si Sean at nakita ko ang pagtulo ng luha niya. Hindi naman po. May talent siya. Tinulungan ko lang siyang makapasok. Yung talent niya ang nagdala sa kanya sa estadong yan. Anong masasabi mo sa pag-quit ni Wade Rivas sa Going South? Sayang po. Isa po siya sa pinakamagaling na artist na nakilala ko. Yung buong Going South po, tingin ko, malaking kawalan siya. Hindi mabubuo ulit yung Going South kung wala siya. Napalunok ako. She's right. Anong masasabi mo sa with siya? Umiyak siya. Humagulgol bago nagsalita. Maraming salamat sa suporta ninyo sa amin ni Wade. I really appreciate it. Kahit na wala na ang with siya ngayon, sana patuloy nyo kaming suportahan sa kanya-kanya naming karir. Lastly, Sean, ano ang iyong mensahe kay Wade at kay Rina? Humagulgol ulit si Sean. Ipinakita sa buong interview ang pagbibigay pa ng tubig ng staff bago siya nakapagsalita ulit. Stay strong sa inyong dalawa. Pasensya na kayo kung naging hadlang ako. Hindi ko naman alam yon. I love Wade, so ipinapakita ko sa kanya iyon. Hindi ko naman alam na may naapakan pala akong tao all this time. Pumikit siya. Natapos ang interview nang umiiyak si Sean at hindi na ulit nadugtungan ang sinabi niya. Nakatungangan lang ako sa TV. Ang sumunod naman na clip ay ang mga nagwiwilgang fans ni Wade. Nagkaroon pa sila ng conference. Yung mga miyembro sa iba't ibang fan org, yung mga with siya na stake, with siya nation, with siya forever, going south nation, going souther, at kung ano-ano pang nakakadugo ng ilong ng mga ganyan, ay nagkaroon ng preskon. Bumuo sila ng panibagong organization. Isa sa pinakamalaking fanbase so far dito sa Pilipinas. Yung GSS Hippers na naglalayon sa pagiging matatag ng bandang Going South kasama si Wade. Nagkaroon din ito ng sister group na ang pangalan ay Wade Stars. Hindi ako nagsasarado ng pinto para kay Wade Rivas. Of course, it's always open for him. Pero kilala ko siya. This is his passion. Pero alam ko ring mauuna sa listahan niya ang pag-secure sa relasyon nila ni Rina. Gaya ng sinabi niya sa statement niya, matagal niya na itong hinintay. Nobody can ruin it for him. All we need to do is just support him. Kilalanin sana ng mga fans si Rina. Sabi sa ambush interview ni Mr. Manzano. I've met her. Lagi kaming magkasama sa backstage. Mahinhin po iyon. Hindi gaanong nagsasalita kung hindi tinatanong. Mabait na bata, matulungin, at hindi mo makikita sa aura niya na sobrang yaman nila. So I understand kung bakit baliw na baliw si Wade sa kanya. Madalang ang babaeng ganyan lalo na't mulat siya sa karangyaan. Nakapikit ako at halos takpan na ang tahinga ko dahil sa iyang nadarama sa pinagsasabi ni Mr. Manzano. Napatalon ako nang may pumulupot sa liig ko. Marahan niyang pinahingalay ang braso niya sa balikat ko. What are you watching? Malambing na tanong ni Wade. Local news? Kumunot ang noo niya. Hindi ka naman gaanong nanonood ng TV ah. Pinatay ko ang TV at hinarap siya. Halos lahat kasi ng topic tungkol sa atin. Suminghap siya. Huwag mo nang panoorin. Mamaya basahin na naman dyan yung litanya at komento ng mga mapanghusgang fans tungkol sa'yo. I don't want to hurt you, Rina. Hindi naman. Hindi ako masasaktan pa. Pakiramdam ko pinoprotektahan ako ng pagmamahal niya sa sakit na maaring madama ko dahil lang sa mga sinasabi ng fans. Ganon katindi ang pagmamahal ni Wade. Tagos hanggang kaluluwa ko. Magagawa akong protektahan laban sa sakit. Hey,
Ontag niya, tinaas ko ang kilay ko. Labas tayo ngayon. Unti-unti akong umisi. Sa wakas, makakalabas na ako sa bahay. San tayo? Nakangisi kong tanong. Hmm, kunin ko lang yung isang gitara ko sa Mon Records. Tapos may kukunin din ako kay Hogo. O sige, kahit saan pa yan. Basta ang gusto ko lang ay lumabas at masinagan ng araw. Lol. Nasisinagan naman ako ng araw tuwing naglalakad ako sa garden at sa poolside ng bahay namin. Kaya lang iba pa rin pag nasa labas ka na ng mga matataas na dingding ng bahay namin. Pagkatapos ay punta tayo sa kondo ko. May sakit si Carmila. He pouted. Ngumuso ako sa pout niya. Nilagay niya yung noo niya sa balikat ko. Tumindig ang balahibo ko. Bakit? Anong nangyari? Nauutal ko ang tanong. Nakakakiliti naman kasi kahit yung buhok niyang dumadapo lang sa balat ng leeg ko. Ayaw niyang kumain. Bumili na nga ako ng treats, baka sakaling kumain. Anya, baka naman inhit. Sabi ko nang nakataas ang kilay. Inangat niya ang ulo niya at kinunot ang noo. Sabi naman sa'yo, ayaw ko siyang ipabreed, diba? Hinampas ko ang balikat niya. Andito na naman tayo sa usaping ito. Inirapan ko siya. Kainis to. Tumawa siya sa reaksyon ko at niyakap ako. Nasanay na akong pinagbabawalan siya. Kaya sa ngayon, hindi talaga pwede. Asos, bumabawi sa yakap ang isang ito. Umirap ako at tumayo. Tayo na. Hindi na ako makapaghintay makalabas dito. Hinila ko siya at nakita kong kinuha niya ang cellphone niya. Text ko muna si daddy. Ngumisi siya sa akin. Yes, textmate sila ni daddy. Palagi pa siyang nagrereklamo kasi ang sagot lang daw ni daddy sa kanya ay isang malamig na kay. Umirap ako at patuloy pa rin siyang hinila palabas ng bahay namin. Mabilis kaming nakarating sa Mon Records. Hindi ako makapaniwalang maiilan pa rin mga fanatic ang nagwiwilga sa labas. Napamura si Wade nang may tumuro sa sasakyan niya. Hala, patay! Binis nga pala gamit ko. Kilala kasi ang sasakyan na ito bilang sasakyan niya kaya kahit tinted, makikilala pa rin siya ng fans. Kahit bawal magpaharurot ang sasakyan papasok sa parking lot, sinunyasyan siya ng security guard na bilisan ng pagpapatakbo ng di maabutan ng fans. Iyon nga ang ginawa niya. Nakapasok kami sa parking lot bago nagkaroon ng barkid doon para hindi sila makapasok. Suminghap si Wid at umiling. Pinagmasdan ko naman siya at hinahanap ang traces na nagsisisi siya sa desisyon niya. Sinimangutan niya lang ako nang naabotang nakatitig ako. What? Tanong niya pagkapasok namin sa Mon Records. Kawawa ang fans mo. Kawawa ang fans o kawawa ka? Walang tanong rin Ikaw lang yung sagot kaya wag mo na akong i-convince. Malamig niyang sinabi sa akin. Kaya lang, hindi talaga maalis sa akin ang mga fans na nagbibilad sa araw para lang maibalik si Wid sa Going South. Dumungaw ako sa bintana at nakita ko yung mga kulay pink na balon sa labas. Ano yan? Pinanood kong mabuti ang mga fans na may hawak na pink balloons. Si Wid ay nasa loob pa ng estudyo para kunin yung gitar niya. Inabangan talaga nila si Wid para dyan. Napatingin ako sa nagsasalita. Si Adam. Nandito pala ang mga miyembro ng Going South. Nakita ko rin si Austin sa likod ko. Nakahalukip-kip lang siya at pinanood ako. Adam, Austin. Naramdaman kong gumapang ang guilt sa kaloob-looban ko. It was all my fault. I'm sorry.
Umiling si Adam. "No, Rina, kung ako nasa katayuan ni Wade, ibabash ang asawa ko at aawayin ng fans, I would probably quit. So I understand. It's the right thing to do." Pareho silang nakatingin ngayon sa mga fans. Napatingin na rin ako sa baba kung saan nandoon ang mga fans na may dalang pink balloons. Binuksan ni Adam ang bintana. May isang fan na nakakita at tumili habang tinuturo kaming tatlo doon. Tumakbo sila para tumapat at bahagyang lumapit sa bintana. Kahit na nasa ikatlong palapag kami, malinaw kong narinig ang sinasabi nila. "Arina, please, tulungan mo kaming ibalik si Wade. Hindi naman lahat ng fans ang naging masama sa'yo. Kami, we love you. Mahal namin ang mahal ni Wade." May nakita akong humagulgol na isa. Nalaglag ang pangako nang humagulgol ang halos lahat ng fans. "Rina, please, please." Hindi ako makapaniwala. Hindi pumapasok sa otak ko. Ganito ka-passionate ang fans ni Wade sa kanya. Iniiyakan siya. Minamahal siya kahit may iba siyang mahal. It was so surreal. Imposible. Unrealistic. Perfect. May isang nakawalang balon na agad namang inabot ni Adam at binasa ang nakasulat. "We love Wade and Rina. Please come back." Iyon ang nakasulat sa balon. Dumungaw ako sa mga humahagulgol at may nakita akong fans na umiiyak at nginingitian ako. "Ang ganda mo pala, Miss Rina." Parang kinurot ang puso ko nang nakita kong bata pa ang nagsabi noon. Mukhang nasa elementary pa yata. "Kahit di na lang po siya bumalik. Makausap lang namin kayo ng maayos at makapag-apologize. Ayos na sa amin." Nabasag ang boses ng mas matanda bago humagulgol. Wala akong nagawa doon kundi ang lumunok at panoorin silang marubdob na pinapahayag ang mga daing nila. Hindi na magbabago ang isip ni Wade. Nothing will change his mind. Sabi ni Adam nang nakangiti. Pakitaan man siya ng milyon-milyong fans na humahagulgol, hindi magbabago ang isip niya. Umiling ako at tinitigan siya. Nabigla siya sa pag-iling ko kaya hindi niya pinagpatuloy ang pagsasalita. Ako, mababago ko ang isip niya.